Yan o. Tingnan nyo naman guys, napakarumi o. Yung ano, yung abuse nga ito. Nangyayari ito, misuse ang nangyayari ngayon. Pag inireport mo ng mga ganon, ang nangyayari, yung salesman ang nagiging kaaway namin kasi mawawalan daw sila ng customer pagka ganon ang mga ang mga report namin. Yan. Ayan guys, pinaplas ko na yan para makita yung loob. Ito yun o, yung auto expansion valve na dalawa. Kargahan nila yan dito. Ayun, tagal na pati ito. Wala na, baklas na. Tapos pag hindi lumalamig, adjust na yan. Binuksan na to eh. Yan. Adjust nila yan, pati itong APR na to. May mga setting kasi to guys, kagaya nyo ng present 22 PSI. Yung setting ng APR natin. Ang problema, hindi naman nila kinilo yung pagkarga. Paano makukuha yung proper setting nun? So yun ang mga senaryo. Kaya ito, i-check natin mabuti kung ano. At hinahanap na daw ng customer. Sabi ng salesman, nagpunta na rito eh. So yun muna guys, ang ating update ngayon. Nalimutan ko guys yung ano natin, yung tripod. Saka yung ano natin, yung tripod nga. Nalimutan ko yan. Then lang kasama natin yung ating kaibigan nagbabalik in Georgia. Nahiwa yung kamay, hiniwa niya para 10 days na hindi makapasok. So mo your hand. See? Ayan o, may binda. Very good. Thank you, boss. Ano, nahiwa yung kamay niya guys. Kaya ano, video hindi siya gano'n makapagtrabaho yan. Pa cellphone lang muna. Tulong sa atin para malibang. Hindi siyang di pumasok eh. So yun nga guys, hindi tayo ngayon sa workshop pagsamantala at itatapon ko yung karga niya, tapos evacuate ko yung preo niya sa auxiliary compressor, tapos ano natin, karga ng kilo para ma-adjust ng maayos yung APR. So yun, at ating itutuloy ang ating pagtatrabaho mga guys. Ito yung guys, yung ano, yung nagba-vacuum na tayo. Kaya maingay yung vacuum pump namin. May kalumaan na rin kasi, kaya maingay. Pakita ko sa inyo. Yan o. Tapos gauge. Ito yung preo natin ikakarga sa auxiliary 134A. 13 grams lang ang karga niya dito. Kasi napakaliit lang ito compressor na to. Ayan, maliit. Tapos yung condenser niya ito maliit. Para dito yan, dito sa ibabaw yan, sa hopper. Kaso marumi ng konti kasi yung customer natin masyadong masipag maglinis ng machine. Tapos hindi nilolubricate ng maayos yung mga parts, kaya naglilik yung mix, yung ice cream mix dito sa likod. Tapos ito guys, pakita ko sa inyo ito. Yan o, sira na yan eh, hindi nila pinapalitan. Kasama to guys sa pag magpapalit ka nito, shop sale ang tawag dito, pero pag umorder kayo ng tune-up kit, kasama yan. Yan yun. Pag nasira yan, tapos kahit bago, tapos hindi na lubricate ng maayos, masisira siya. Tapos yun maglilik yung ice cream sa loob. Ang mangyayari ito yan. Yan. Tatagas yan dyan. Tapos magkikreate siya ng mabaho or
mabahong amoy. Gawa nga nung ice cream mix na nabubulok dyan sa loob. So pag yung customer natin hindi aware sa mga ganun, ayan talaga ang mangyayari. So yun muna guys. So guys, kalipas ng mga 25 minutes, ikakargahan na natin ng Freon yung hopper. Kargahan natin ng Freon yung hopper niya. Kargahan na natin guys ng Freon para malaman natin kung maayos ba. Para matapos yung isang trabaho natin ngayong araw na to. So yun natin gagawin muna guys. Kargahan natin ng Freon gas yung hopper refrigeration system niya. So guys, gagamit tayo itong ano lang to, ordinary yung kilohan natin na digital. Yan, kilohan natin kasi ito may kilo, may pounds, tapos grams. So itong gagamitin natin. Ganito lang yan guys. Yan, halimbawa yan. Nilagay natin yung gas tank dyan. Nilagay natin yung gas tank, diba? Ito yung Freon tank natin yan. Ano natin dyan ngayon? Babawasan lang natin ng yan. Ma-minus lang natin yung 13 grams. Tapos yun na yun. Tapos ang lalabas diyan kung halimbawa 13 grams yung bawasan natin, yung 10.950 na yan, bawasan natin ng 13 grams. So ganun lang kasimple gamitin yung pagkarga na may kiluhan. Kasi may ginagamit kami talaga na pang karga ng ng Freon na digital talaga, kaso wala siya rito, nasa Alcobar. Pala guys, sorry, hindi pala 13 grams, 0.13 kg pala, 0.13 yung so ito naka kgs tayo, kilo yan, kilo yan, naka kilo yan. So babawasan lang natin ng 0.13 kung ilan ang matitira dyan. So yun nga guys, bawasan na natin ng 0.13 kg. So matitira dapat dyan, 10.955, matira dyan na 10.825 dapat. So kargahan na natin. Yan, tapos dito tayo, i-monitor natin yan. 8.25 matira dyan.
Papasok na yung gas. Ayan ang pumasok. Panda rin natin guys kasi ayaw nang pumasok eh. Panda rin natin yung unit. Yung guys, pinandar ko yung unit para maipasok yung yung natitirang freon. Kasi ayaw pumasok. $8.25 to guys. 10.825. Kaya malapit na siyang mapuno. Okay na. Ano sir? Ito. Ha? Yung guys, pinargahan natin. Tapos ito umiinit na yan. Kanina hindi umiinit eh. Yan. Yan. Dapat mainit. Warm kasi dapat to guys yung condenser niya. So yun. Ganun lang kasimple pagkarga ng freon pagka kinikilo guys. Tapos ayan yung pressure niya sa suction kasi wala siyang lagay ng discharge gauge. Ano lang siya. Tingnan. 4. Yan. Ano na? Alis ka na? Okay na? Okay na. Deliver mo na daw sa Al-Ula. Ay ito, na-testing mo to. Hindi pa, mamaya ako ng yan, ng gas. Itapon ko yung gas niyan tapos karga ng Next yan bago. Oo. Ito yung ating muhandis. Sirani ko. Muhandis natin yan sa North area. Sirani ko. So ito yun nga guys, anong nangyari yan. Yun yung suction pressure natin pagka wala siyang load na ice cream mix. Tapos ang amperahe natin sa compressor 0.5. Maliit lang kasi guys yung compressor kaya napakababa ng amperahe niya. Kasama na yung yung blower. Tapos kailangan ito warm. Warm lang siya. Tapos tingnan natin yung yung evaporate yung hopper. Simula na lumamig yan, naglalamig na siya, nagpo-frost na, start na, yan. Frost na yan. Yan. Kabilaan sila, nagsimula na mag-frost. Ito pala yung ating mga ice cream mix sensor, yung ating level. Kabilaan yan, meron yan.
Yan, ano lang kasi ito guys, chiller. Kaya dapat ganyan lang ang ano niya para hindi masira yung ano, yung ice cream mix sa unit pagka ano, naka-standby or ginagamit nila yung unit. At the same time, pag ang temperature ng mga plus 2 or plus 4, 5 ganyan Celsius, pagpasok doon sa loob, ano na, malamig na, madali na siyang ano, patigasin o freezing. So yun ang ano, simple lang ang ating ano, unit. Tapos ito, yung main compressor natin, ito may dalawang valve yan, auto expansion valve, saka ito yung compressor. Dito naman yan, yung left and right, yan. Ang Freo niya, ibang klase. Ito yung Freo niya, oh. Yan yung Freo niya, ano to guys, 449. Yan. Yan yung bago niyang Freo. Ating evacuate din yung karga niya, tapos kargahan natin ng bago. Ito na guys yung ano, after few minutes, ito yung pressure niya. Ano siya, 2 PSI yung ano natin, yung low side ng ano, auxiliary compressor or yung ating chiller evaporator, compressor pressure yan. Check natin guys pagkatapos ng 15 minutes, check natin yung temperature kung nag-freezing ba. Ayan, maganda naman ang resulta. Ayan, ayan, pati dito, ayan o, lamig na. Ayan, lamig na yan, yan, freezing siya oh. Ayan. So okay siya guys. Yun lang ang ano rito, scenario, yung karga ng technician nila, masyado nilang pinaglaruan yung unit, kaya ano, nagkaroon ng problema. So punta tayo dito naman sa kabila sa ating sa ating ano tawag dyan, main compressor sa freezing cylinder. Tingnan natin. So ito yun, okay na yung hover niya. So lipat tayo sa kabilang section guys. Yung ano, yung pato, nasira na itong mga ano nyo, nasira na nila kasi ginagamitan ng hindi tamang size ng Allen key. Ano ito kasi guys, US, ang size nung itong Allen key mo dapat nagagamitin dito 316. Yan, dapat 316 yan para hindi nabibilog oh, sira na. Tapos wala siyang kargang freon. Merong konti, 40 PSI sa low side, ay sa high side. High side natin tong pula, high pressure yun. So siguro nirelease nila yung gas dito kasi hindi nga raw gumagana to, hindi tumitilo. So i-try natin, evacuate tapos vacuum, karga natin ng bago. Tapos adjust natin tong ano, auto expansion valve. So yun ang ating update ngayon dito sa ating maliit na ice cream machine. Ito guys, i-vacuum muna natin. Yan, ito yung pang-vacuum. Same procedure kanina guys, pero ano to, yung ano, yung ating main compressor yan para sa barrel, sa freezing cylinder. So nandito na guys ano, sa ating kalahati ang trabaho. Yung ating trabaho ay nasa kalahati na. At maya maya pagka na okay na yung refrigeration nito, papabaklas natin sa kanila para linisin naman yung ano, yung loob kasi maraming tamagas na ano, ice cream mix. Tapos orderan natin ng tune-up kit guys, saka ice cream mix para matesting natin ng tama yung viscosity, yung setting naman ng viscosity.
ayusin natin yung tama. Mag-testing tayo ng ng chocolate at saka vanilla. So guys, yung namin workshop yan. Yung dalawang dun, technician yun. Tapos may isa dun sa likod, nakatago sa upuan, tulog na yata. Tapos itong nasa likod ko ngayon, yun yung opisina namin yan. Opisina namin yan. Tignan natin guys ulit ito. Ilang kilo pa to. Yung niya 4 20 ounce. Pag ounce ang gagamitin natin, pero pag kilo 0.57 kilo lang tayo. Yan. 4498 ang preyo niya. So, kargahan natin para matesting. Tingnan natin. Tama na yung vacuum niya kasi mga 40 minutes na. Bari. Okay. Tingnan mo rin. Yung money. Mas man ha? Sabi, down. Wala, meron. Pero suot ba eh? Yun guys, ano yan? Yan yun. 7.5, 15 kg yung tangke natin. So babawasan natin ng 0.57 kilo yan. Para yun ay kakarga natin yung 0.57 kilo sa loob ng refrigeration system natin. Okay? So ito nga yung guys, ang ating kilo nakalagay dyan 7.515 kilo, no? So babawasan natin ng 0.57 kilo yan. Ang mangyayari dyan matitira 6.945. So i-charge na natin guys. Tapos pag nag-charge tayo guys, sa high side natin ikarga yung freon para yung compressor hindi nahihirapan pag-start. Kasi lalo na pag liquid, may mga compressor kasi guys na sila sa liquid gas. Lalo na yung mga rotary, pag nakargahan ng liquid yung sakso niya, masira talaga yung mechanical niya kaagad. So yun ang kailangan natin, maging 6.945. Tagal.
So yun na naman ang senaryo natin, ayaw na namang magkarga. Kasi paanda rin natin ngayon para magkarga siya. This one, can you put power this machine? Remove the vacuum and put the ice cream machine. Okay. Start. So, start natin guys yung unit. Oh, yeah. Start natin. Ayun guys, so hindi siya nakano. Yung discharge niya, yung suction niya, ano, hindi nakasiting, pinihit nila kasi. Mamaya natin ano yun, i-adjust. Pasok muna natin lahat yung freon. 6.945. Side natin, pag isa lang naka-on, 210. Tagal lang kung makarga. Yan natin, 12. Tagal guys, papasok yung gas. Start natin yung isa pa. Yung dalawa na sila umaandar, oh. Para maikarga natin yung natitirang gas. Ayaw nang pumasok. Puno. Tuloy natin. Ayaw talagang pumasok guys. Ayaw pumasok.
na pala. Wala na freon. Ubus. Nako. Meron siyang 15. Talaga ubos na yung karga ubos na yung gas dito nasa 8. Dagdagan natin mamaya konti na lang 45 40.45 na lang kulang na 45 grams o 40 grams na lang kulang. Palit tayo guys ng panibagong cylinder. Wala na pala yun. Ubos na. 7 kilo pala yung yung cylinder tank. So magdagdag lang tayo ng konti. Konting-konti lang. Hindi natin kiluhin guys. Konting-konti na lang yun eh. Okay? 6 kilo. 6 kilo. Ha? 6 kilo kg. Yeah. 6 kilo. Same. 6.8. Yeah. Guys, at nakargahan na natin ng freon. So ito yung low side nya, hindi naka-setting ng maayos, pati yung high side nya. Ang ating expansion valve setup, pag 404 ang gamit, ito yun, kailangan isisit natin ng 12 to 13 psi or 0.86 bar itong valve na to. Pag nasit mo to, ganoon din yung 13 o to up to 13 psi, ganoon din sa kabila. Isa-isa pagsisit up nito para pinaka the best pag may may product sa loob, may ice cream, para ma-sit up siya ng maayos. Pero kung wala rin, walang product, pwede na kasi kinilo naman natin yung yung karga. So ayan, nag-cut off na siya, frozen. So isi-sit up natin sila mamaya. Dati mo nang yung coolness ng ng evaporator, i-deposit natin para ma-sit up ng maayos, o lalagyan ko mamaya ng warm water para maayos. Pero yan guys, wala yung beater assembly, yung beater assembly yun, wala yan kasi pag nilagay natin yan tapos magpo-frozen din natin, matanggal yan. So for the meantime, gagawa natin ng yan para ma-sit up ng maayos yung auto expansion valve niya. Tapos tong APR natin, ito check ko rin mamaya yan, 22 to PSI ang setup niya. Okay, kaya ito nga guys, yung mga level na nandito, mga master, itong ating level dito nakalagay yan from factory, dapat hindi yan winawala ba, or kung kabisado mo naman yung system, yung mga setting niya, yung about sa freon, kung ano yung freon na gamit, tapos yung setup niya okay lang. Ito kasi ito yung ating guide pag magsi-set up tayo ng gas valve, ng gas valve, ng mga valves dito sa unit. Yan yan, may mga guides yan. So yun guys, at muna ating si-set up ng maayos.